Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nariyan ang pag-asa. So magandang araw po mga kapatid. Sa mga oras ng pagsubok, madaling mawalan ng pag-asa at magtampo sa Diyos. Ngunit mahalaga na tandaan natin na kahit sa pinakamatinding pagsubok, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ang mga paghihirap na nararanasan natin ay hindi nagtatagal at sa bawat pagsubok, may pag-asa tayong matututunan at magtagumpay. So ano po yun? Paano po? Una, pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ang Diyos ay hindi nagtatago o lumalayo sa atin sa oras ng paghihirap. Sa katunayan, mas malapit siya sa atin kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Sabi nga sa Romans 8:28, at alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ng kabutihan sa mga umiibig sa Diyos. Sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin, ang bawat pagsubok ay may layunin at bawat pagsubok ay maaari magturo sa atin ng mahalagang aral at pagpatibay sa ating pananampalataya. Ikalawa, ang Diyos ang lakas natin. Kahit gaano kabigat ang ating pinagdadaanan, huwag kalimutan na may lakas tayong makukuha sa Diyos. Sa 2 Korinto 12:9, sinabi ni Pablo, "Datapat sinabi sa akin, ng aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay pinapakita sa kahinaan. Kapag tayo ay mahina, doon natin naranasan ang pinakamalalim na tulong at lakas ng Diyos." Ikatlo, pagtanggap at pagpapatawad. Ang isang malaking bahagi ng pagharap sa mga pagsubok ay ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Huwag nating bayaang maging sanhi ng galit ang mga pagsubok. Sa halip, matutunan nating magpatawad at magtiwala na ang Diyos na magbibigay ng katarungan sa ating buhay. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay laging nariyan, na nagbibigay lakas at nagpapatawad. Ano man ang pagsubok na ating kinakaharap, sa Kanya tayo dapat magtiwala at pagsandigan. Sa bawat hakbang na tinatahak natin, kasama natin siya. O Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagmamahal at gabay. Sa mga oras ng pagsubok, hinihiling ko na palakasin mo ako. Ipakita mo sa akin ang iyong plano. At tulungan akong magtiwala na ang bawat hamon ay may dahilan. Magkaroon ako ng lakas na magpatuloy at maniwala na hindi mo kami pababayaan. Salamat sa iyong biyaya at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen.